tawagin mo, kumudro na. Sige po, tatang. Aray! Aray! Sige pa! Sige pa, Tudora! Isa! Dalawa! Sinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861 sa pamagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Tudora. Ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Protasio Rizal y Mercado o tatawaging Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, ay, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Tinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol, gayon din ang ama namin sa parehong wika. Bihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masulit. Ngunit, hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Ngunit gayon po ba yun, ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang gamo-gamo sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuwis ang kanyang buhay. Ngunit ina, ako ay bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kakailanganin ko rin po bang mamatay gaya ng batang gamo-gamo? Malapit kami sa isa't isa ng aking kababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad ng 3 taong gulang, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang pagkakataon na lumuha ko dahil sa lungkot at pagmamahal. Kinakailangan na ng aking anak na pumasok at mag-aral sa paralan ng ito. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ng aking anak. Oo, mahal ko. Ngunit siya rin ang masasanay at lalakas din ang kanyang pangangatawan. Pasyano! Pinapatawag niyo raw po ako, tata. Oo, Pasyano. Ihatid mo sa niya yung kapatid mo nga si Pepe. Doon mo na siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, tata. At doon na nga nagsisimula ang aking pakikibaka ng buong pamilya. Unang araw pa sa ginan ay nagsisimula na kaagad ang aking klase sa panguna ng Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, bro. Sinasalita ng Latin. Kaunti lang din po, bro. Ikaw, Jose, maliit ka na nga. Maliit pang kaalaman mo. Chunggo, chunggo. Chongo. Maliit na nga, kakaunti pang alam. Anong sabi mo? Ako chunggo. Kaysa naman sa'yo, bangus, bangus! Di ba yung bangus? Kaysa naman sa'yo, chunggo. Ano ito? Ano nangyari dito? Si Jose po ang may pasimuno, guro. Jose, halika nga dito. Sa biyanan,
ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginagawang hindi tama. Bagamat halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas ng pinagpapalo ng aking guro, ay nagawa ko pang mag-aral at nangingibabaw sa lahat ng mag-aaral sa biyenan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksiyan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya ng lamang ng pagbitay sa talong pari na pinagbibintangan sa kasalanan hindi naman nila ginagawa. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Padre, ako ay iyong patawarin sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita anak, gawin mo na lang kung anong pinag-uutos sa iyo. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa biyenan ay sumumbulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa abasa ng kanyang hipag na kasabot raw sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto. Sa pagtangkang lasunin siya, simula noon nawala na ako ng tiwala sa pag-ibagkaibigan. Simula ngayon ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelyedong Mercado. Lubang mapanganib ito para sa iyo. Madadamay ka sa pag-iiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na taasan ang buwis ay binibigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aaral ka ng mabuti at huwag mong ikahiya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngunit ano po bang apelido ang ating gagamitin? Rizal na ang gagamitin mo. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Manila. Dooy, nagpakasakali kami. Ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikaw ay nahuli na sa itinakdang araw ng rehistrasyon. Ikalawa, mukha kang patpatin para sa iyong edad. Pamanin po, nakakasiguro po ako na magaling at matalinong bata si Jose. At nakakasiguro din ako na magdudulot siya ng magandang reputasyon sa eskwelahang ito at nararapat siya makapasok sa paaralang ito. Maraming salamat po dahil tinulungan mo ako para mag-aral sa Ateneo Municipal. Walang anuman, Jose. Basta pagbutihin mo lang ang iyong pag-aaral. Oo, Padre. Maraming salamat po. Walang anuman, Jose. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghihirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa paitan ng panahong iyon. Isang buwan na lumipas matapos ako makapagtapos sa Ateneo, nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong filosofiya at literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mainhin at kakit-akit na dalagang anak ni Tio Ateneo Rivera at siya si Leonora Rivera. Doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Leonor, minsan hinihiling ko kay Bathala na sana hindi na lamang tayo magpinsan. Ngunit, paano kung marami lang ating relasyon? Anong gagawin natin? Kung ganun, itatanan na lang kita at itatago muna natin ang ating ugnayan at tatawagin mo na kitang Times para hindi nila malata.
Ito ang lihim ng ating pinagkakasunduan. Pumunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina. At ipagpapatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ba't naman ako pupunta roon? Bakit hindi ikaw? Dahil ikaw ang higit na magikinabang doon, Pepe. Hindi ako ang nagpasya nito. Padadalhan ka lang namin doon ang paggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Nanang at Tatang. Malalaman lang nila kapag nandun ka na sa Espanya, Jose. Paano naman si Leonor? Ano ba't ang dami mong tanong? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Habang sa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Pilipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko, aking lupang sinilangan ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Mga kasama, nagsimula ng revolusyon. Umaya nakatakda ang ating paglusog para tabangan ang Guardia Civil at tatawid sa Balintawak. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Kasama, ilabas nyo na ang inyong mga silula. At sabay-sabay nating putulin ang ugnayan ng mga Kastila. Nitin ang sedula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay naitatag ko ang La Liga Pilipina, isang reforma na nagbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pagkasangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sistensyang kamatayan sa ika-30, Disyembre taong 1886 na Bagong Bayan. Ikaw si Rizal ay babarilin ng 3 beses sa likod ng palutog. Sa ganap na ikapito ng umaga sa Gumbayan. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganito ang kahinatnan ng buhay mo? Hindi ko kayang mawala ka, anak ko! Anak! Inay, ang lahat ng ito ay isang sakripisyo para sa inyo at para sa ating bayan na minalipit ng mga Kastila. Training, take this, there is something inside. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako. Kinuha niyo na lahat, pati ang bayan ko pinakamamahal. On ultimo favor, may I face the firing squad? Di maaari! Then at least, spare my head. Imposible! Mukbang ka ng 3 beses! Mamamatay ako, hindi nakikita. Ang ningning ng mukhang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita ay huwag niyong kalimutan ang mga nebula sa dilim ng gabi. Listo! Karga! Apuntar! Ako, si Gat Jose Rizal. Consumatum is Disparo!